Ng araw po mga idol at sa mga giliw kong taga-subaybay. Nakita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Rodel. Isang binatang handang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng kapatid niyang si Nita. Matapos niyang matagpuan ang mahiwagang tungkod, ay haharap si Rodel sa mga panganib na maglalantad sa lihim ng mga halimaw na nagtatago sa loob ng Santa Fe. Ngunit, sino nga ba ang tunay na kaaway? At sapat ba ang tapang ni Rodel para iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay? Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit po ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kuya Rodel, kumusta ng pakiramdam mo? Bumaba na ba ang lagnat mo? Hindi pa rin, Nita eh. Hindi yata umi-epekto yung gamot na binili natin sa butika sa bayan. Oo nga kuya, sobrang init mo pa rin. Hindi kaya dengue ang sakit mo kuya? Di ba nito mga nakaraang araw marami nagkakadengue dito sa lugar natin? Pumunta na kaya tayo sa ospital? Wala tayong pambayad sa ospital, Nita eh. Dito na lang ako sa bahay magpapagaling. Hindi ba? Ang sabi nun ni nanay, kapag mataas ang lagnat o may dengue, ay mabisang gamot ang halaman na tawa-tawa? Oo, alam ko. Maraming ganong halaman sa gubat. Mamaya kukuha ako. Wag na Kuya Rodel. Ako na lang ang kukuha para sa'yo. Baka mas lalong hindi ka gumaling kapag nagkikikilos ka. Pero delikado, Nita. Alam mo namang ilang buwan nang halos gabi-gabing may mga aswang na umaatake rito sa atin, di ba? Hindi pa naman gabi, kuya. Hapon pa lang. Pangako, babalik agad ako bago dumilim. Nakatira ang magkapatid na Rodel at Nita sa maliit na barangay na kung tawagin ay Santa Fe. 2 taon na ang nakakaraan simula nang mamatay ang kanilang ina. May hinala ang mga tao na aswang ang pumatay sa nanay ni Rodel dahil sa kalunos-lunos na itsura ng bangkay nito nang matagpuan sa bukana ng gubat. Kaya simula noon ay si Rodel na ang bumuhay sa kanila ng kanyang kapatid. Noon ay nabuhay sa takot ang buong Santa Fe dahil sa hinihinalang pag-atake ng mga aswang tuwing kakagat ang dilim. Natigil yon ng ilang taon pero muling bumalik ang pag-atake na yon. Hanggang sa marami na ang mga tao na nakakakita at nakapagpapatunay na aswang nga ang pumapatay sa Santa Fe. Kaya naman bago gumabi ay wala nang lumalabas na mga tao sa kani-kanilang tahanan. Gabi-gabi naman ay nagroronda ang mga tanod upang makasiguro na ligtas ang lahat. Ngunit masyadong tuso at mabangis ang mga aswang, kaya may mga gabi na meron pa ring nabibiktima ang mga yon. Bilang nakatatandang kapatid, nais ni Rodel na protektahan si Nita. Isa yon sa ipinangako niya sa kanyang ina nang mamatay ito. Wala na silang aasahan ni Nita kundi ang isa't isa dahil ang kanilang ama ay iniwan sila para sa isang babae. Ramdam ni Rodel ang labis na pag-aalala ni Nita dahil 3 araw nang hindi bumababa ang kanyang lagnat. Ayaw na sana niyang pumunta si Nita sa gubat para kumuha ng halamang gamot na tawa-tawa pero masyadong mapilit ang kapatid niya. Sige, papayag na ako na magtungo ka sa gubat. Pero dapat, bago mag-alas 5 ng hapon, nandito ka na ha. Pangako kuya, uuwi ka agad ako. Maaga pa naman Mabilis akong makakakuha ng tawa-tawa kasi alam ko ang itsura nun. Mag-iingat ka, Nita. At huwag mong kalilimutan na umuwi ka agad bago dumilim ha. Ngumiti si Nita kay Rodel. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Nita sa kanya bago ito umalis. Muling nahiga si Rodel sa papag. Nakatingin siya sa nakabukas na pinto ng kanilang kubo habang pinapanood niya ang papalayong si Nita.
Nagtiwala si Rodel na walang mangyayaring masama sa kanyang kapatid basta makauwi lang ito bago gumabi. Dahil sa bigat ng pakiramdam ni Rodel ay hindi niya napigilan ang sarili na makatulog. Nang magising siya ay madilim na ang paligid. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang kapatid niyang si Nita. Marahang tumayo si Rodel kahit nanghihina. Ramdam niya ang pananakit ng buo niyang katawan dahil sa mataas na lagnat. Nita? Nita? Kumain ka na ba? Nakapagsaing ka na? Nakakuha ka na ba ng tawa-tawa sa gubat? Alam ni Rodel na sa oras na yon ay nakabalik na si Nita. Ngunit nagtataka siya dahil hindi sumagot ang kapatid niya sa mga tanong niya. Nita! Nita, nasan ka ba? Mas nilakasan ni Rodel ang pagsasalita at nang wala pa rin siyang nakuwang sagot mula kay Nita, ay doon na siya kinabahan. Kinuha niya ang gasera at sinindihan yun. Nang kumalat ang malamlam na liwanag sa kabuuan ng kubo, ay doon na pagtanto ni Rodel na wala roon ang kanyang kapatid. Lumabas siya ng kubo at umikot sa paligid nun, pero hindi pa rin niya natagpuan si Nita. Nagkaroon ng hinala si Rodel na baka nasa gubat pa rin si Nita at kinabahan siya sa bagay na yon. Hindi na siya nagdalawang isip na sundan si Nita sa gubat na matatagpuan sa dulong bahagi ng Santa Fe. Dala ang gasera ay lumabas siya ng kanilang bakuran at tinahak ang daan papunta sa gubat. Alam niyang delikado ang lumabas ng ganung oras, pero wala na siyang pakialam dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi ng ligtas si Nita. Sa paglalakad ni Rodel ay may natanaw siyang isang bulto ng mga tao na palapit sa kanya. Nang ilang di pa na lamang ang layo nun sa kanya, ay nalaman niya na sina Kapitan Mateo yon at ang ilang tanod. Oh, Rodel! Saan ka pupunta na ganitong oras? Hindi ba dapat nasa loob ka lang ng bahay nyo? Alam ko po, Kapitan Mateo. Hahanapin ko lang po sana ang kapatid kong si Nita dun po sa gubat. Nagpunta po siya ron kaninang hapon para kumuha po sana ng halamang gamot. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po nakababalik. Sandali, sigurado ka ba na sa gubat nga nagtungo si Nita? Baka mamaya naman nasa bahay lang siya ng isa sa mga kaibigan niya. Sigurado po ako, Kapitan. Isa pa po, hindi po nakikituloy ng ganito katagal ang kapatid ko sa ibang bahay. Sige po, aalis na po ako. Kailangan ko na pong puntahan si Nita sa loob ng gubat. Sandali lang, Rodel, sandali lang. Hindi kita hayaan na magtungo sa gubat ng ganitong oras. Delikado na ron ngayong gabi. Lalo na't may mga aswang na umaaligid dito sa Santa Fe. Baka mapahamak ka. Pero Kapitan, hindi ko po pwedeng pabayaan lang ang kapatid ko. Hindi po ako makakatulog hanggat hindi po nakakauwi ng ligtas si Nita. Kailangan ko po siyang makita ngayong gabi. Matiim na tiningnan ni Kapitan Mateo si Rodel. Maya-maya lang ay bumuntong hininga ito. Naiintindihan ko pag-aalala mo para sa kapatid mo, Rodel. Pero hindi ko maaaring hayaan na magtungo ka sa gubat dahil kaligtasan ng lahat dito sa Santa Fe ang prioridad ko. Ganito na lang. Kami na lang ng mga tanod natin ang maghahanap kay Nita sa gubat. Kami na lang ang maghahanap sa kanya. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Saglit na natigilan si Rodel para mag-isip. Alam niya na kahit anong paliwanag ang gawin niya, ay hindi papayag si Kapitan Mateo na magtungo siya sa gubat. Kung ganun sige po. Salamat po, Kapitan Mateo. Walang anuman. Kami na ang bahala sa kapatid mo. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Wala nang nagawa si Rodel, kundi ang sundin si Kapitan Mateo kahit labag pa yon sa kanyang kagustuhan. Naglakad siya palayo pero hindi pa rin naalis sa kanyang isipan ang kagustuhan niyang hanapin ang kanyang kapatid. Lumingon si Rodel sa kanyang pinanggalingan at nang makita niyang wala na sina Kapitan Mateo
at ang mga tanod ay hindi na siya nagdalawang isip na maglakad papunta sa gubat. Sa kabila ng sinabi ni Kapitan Mateo, nais pa rin ni Rodel na siya mismo ang maghanap sa kanyang kapatid. Wala siyang ibang dasal kundi ang ligtas niyang matagpuan, si Nita. Makalipas ang ilang sandali ay naglalakad na si Rodel sa gitna ng kagubatan na ang dala ay isang gasera lamang. Alam niya na mapanganib ang kanyang ginawa pero nais talaga niyang mahanap ang kanyang kapatid. Sa pagtagal niya sa paglalakad ay naramdaman niya ang kakaibang lamig na tila bumabalot sa paligid. Habang naglalakad, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad kay Rodel. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang nilalang na ang katawan ay kagaya ng sa tao, ngunit ang mata ay pulang-pula. Ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis na tila yari sa bakal. Napagtanto niyang aswang ang nilalang na yun. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno at halos pigilan niya ang kanyang paghinga sa takot na marinig o maamoy siya ng aswang na yun. Hindi niya magawang makagalaw at ang isip niya ay puno ng takot at pangamba. Pumasok sa isip ni Rodel na baka may posibilidad na nabiktima na nito si Nita. Sinilip ni Rodel ang aswang at wala yon sa dati nitong kinatatayuan. Tahimik na nagmasid si Rodel sa paligid. Pinilit niya na manatiling kalmado kahit pakiramdam niya ay maiihi na siya sa sobrang takot. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kaluskos sa itaas ng puno. Dahan-dahan siyang tumingala at doon nakita niya ang aswang na nakaupo sa isang sanga habang nakatitig sa kanya mula sa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Rodel sa pagkabigla. Biglang tumalon ang aswang mula sa puno at bumagsak sa harapan ni Rodel. Tatakbo sana si Rodel pero sumugod ang aswang at mabilis na sinunggaban siya. Agad na nakipambuno si Rodel sa aswang at pinilit niyang itulak ang aswang palayo sa kanya. Nabitiwan niya ang gasera at namatay ang apoy noon. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Hayop ka! Layuan mo ako! Ngunit mas malakas ang aswang. Bawat galaw nito ay may kakaibang puwersa at bangis na hindi pangkaraniwan. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Rodel ang mga ngipin ng aswang na bumaon sa kanyang balikat na nagdulot ng matinding kirot sa kanya. Napahiyaw siya sa sakit at naramdaman niya ang mainit na dugo na umagos mula sa kanyang sugat. Nang magkaroon si Rodel ng pagkakataon, ay itinulak niya ang aswang ng buong lakas. Agad siyang tumakbo palayo sa aswang nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya na ininda ang kirot sa balikat at ang panghihina ng kanyang katawan dahil ang nais niya lamang ay ang makalayo at makaligtas mula sa aswang. Sa gitna ng pagtakbo ni Rodel ay narinig niya ang tinig ng isang matandang lalaki mula sa kung saan. Halika rito! Halika rito! Bilisan mo! Napalingon siya at natagpuan ang matandang lalaki na nakatayo sa harapan ng isang maliit na kuweba. Kumakaway pa yun sa kanya. Hindi na nag-alinlangan pa si Rodel at tinungo niya ang kuwebang kinaroroonan ng matandang lalaki. Pumasok siya roon at umupo malapit sa bukana. Habol ni Rodel ang kanyang paghinga. Napangiwi siya dahil mas naramdaman niya ang sakit ng sugat niya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo dito sa loob ng kuweba. Tinignan ni Rodel ang matandang lalaki na tumulong sa kanyang makapagtago mula sa aswang. Puro puti na ang buhok nito na medyo manipis. Meron itong payat na pangangatawan at ang mga mata ay malamlam. Maraming salamat po. Hinahabol po kasi ako ng aswang, kaya po ako tumatakbo. Alam ko, kaya nga kita tinawag rito para makapagtago ka. Ako si Mang Tarok, isa kong mangangahoy. Ikaw binata, sino ka? Ako po si Rodel. Salamat po ulit, Tatang. Kung hindi niyo po ako nakita,
Malamang po eh. Wala na ako ngayon. Wala ka naman yun. Dito na rin ako nagtago matapos akong habulin ng aswang na yon. Nasa daan ako pa uwi nang maligaw at gabihin ako. Bigla na lang akong inatake ng aswang. Mabuti na lang nakakita ako ng kuweba. Ikaw, Rodel, anong ginagawa mo rito sa gubat ng ganitong oras? Nahanap ko po kasi ang kapatid kong si Nita. Hindi pa siya nakakabalik mula po nang pumunta siya rito Para maghanap po sana ng halamang gamot. Magsasalita pa sana si Mang Tarok ng isang nakakakilabot na pag-angil ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kuweba. Kapwa sila napatingin at nanlaki ang mga mata nang dahil sa takot nang makita ang pamilyar na figura ng aswang na nakapasok na sa kuweba at mabagal na lumalapit sa kanila. Bilisan natin, Rodel! Bilisan natin! Takbo na! Kapwa tumakbo sina Rodel at Mantarok paloob sa kuweba. Sumiksik sila sa mas makipot at madilim na bahagi ng kuweba. Sinikap nilang iwasan ang mga nakausding bato sa ilalim ng kanilang paa habang patuloy sa pagtakbo. Dinig nila sa kanilang likuran ang mabigat at mabilis na yapak ng aswang na humahabol sa kanila. Malakas na sumigaw si Rodel nang nadulas siya sa isang malapad na bato na puno ng lumot. Natumba siya at napaupo sa lupa. Hindi pa man siya nakakabangon ay naramdaman niya ang bigat ng aswang na pumatong sa kanyang katawan. Tuluyan siyang napahiga. Sumiklab ang takot sa kanyang puso nang nakita niya ang malalaking mata ng aswang na nagliliwanag sa dilim. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin, halimaw! Mang Tarok! Tulungan niyo ako! Rodel! Gamitin mo ito! Tumingala si Rodel at nakita niyang may hawak na tungkod si Mang Tarok. Inihagis nito sa kanya ang tungkod na yon at mabilis siyang sinalo ni Rodel. Pagkahawak niya sa tungkod ay may naramdaman siyang kakaibang init at lakas na dumaloy mula sa kanyang mga kamay patungo sa buo niyang katawan. Parang may kung anong malakas na enerhiya na ibinigay ang tungkod sa kanya. Tumayo ka, Rodel! Tayo! Labanan mo ang aswang! Gamit ang tungkod na yan! Humigpit ang kapit ni Rodel sa tungkod at walang pagdadalawang isip na itinaas niya yon at sinubukang isalag sa pagsalakay ng aswang. Sumunggab ang nilalang gamit ang matutulis nitong mga kuko, pero nasalubong ito ng tungkod ni Rodel na tila may sariling kakayaang iwasan ang bawat galaw ng aswang. Isang malakas na hampas ang binitiwan ni Rodel na tumama naman sa dibdib ng aswang. Napaatras ito at sumigaw ng malakas, ngunit agad ring sumugod ang aswang. Nagpalitan sila ng hampas at pag-iwas habang ginamit ni Rodel ang tungkod bilang pananggalang at sandata. Sa bawat pag-atake ng aswang, nagiging mas mabilis si Rodel. Tila binigyan siya ng kakaibang bilis at lakas ng tungkod na yon. Isang matinding hampas ang pinakawalan ni Rodel sa gilid ng ulo ng aswang na naging dahilan para matumba ito. Ngunit hindi pa ron nagtapos ang laban. Muli itong bumangon at sinunggaban si Rodel. Ngunit sa pagkakataon na yon ay ubod lakas na hinampas ni Rodel ang tungkod sa dibdib ng nilalang. Umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang sigaw ng aswang na puno ng sakit. Sa huling atake ni Rodel ay inisip niya na isang espada ang tungkod at itinusok niya yon sa dibdib ng aswang. Bumaon ang tungkod sa katawan ng aswang at nang hugutin niya ang tungkod ay bumagsak sa lupa na wala ng buhay ang aswang. Kasabay ng pagpanaw ng aswang ay nakaramdam si Rodel ng matinding panghihina na parabang mabilis na naubos ang kanyang lakas. Dahan-dahan, dumidilim ang paligid ni Rodel at bumagsak siya sa lupa. Bago tuluyang mawalan ng ulirat, ay ibinukas pa niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Mang Tarok na nakatayo sa kanyang unahan. Sa muling pagbukas ng mga mata ni Rodel ay nasilayan niya ang liwanag ng araw
na pumasok sa loob ng kuweba. Nakahiga pa rin siya sa malamig na lupa at hawak niya pa rin ang tungkod sa isa niyang kamay. Nasa kaloob-looban pa rin siya ng kuweba kung saan nangyari ang nakakatakot na sagupaan nung isang gabi. Agad na napabalikwas at nagulat si Rodel nang mapansin niyang wala na ang sugat niya sa balikat. Kahit ang lagnat niya ay nawala na rin. Napahawak siya sa kanyang noo at pilit inalala ang nangyari nung nakaraang gabi. Panaginip lang ba ang lahat? Bakit nawala ang sugat sa balikat ko? Pero, nasan si Mantarok? Saglit siyang napatitig sa hawak na tungkod. Dama niya ang kakaibang init nun na tila hindi na nawawala rito. Nagulat si Rodel nang makita niya ang patay na katawan ng aswang sa unahan niya. Doon niya napagtanto na hindi pa naginip ang lahat ng nangyari nung isang gabi. Habang nakatayo, pilit niyang binalikan ang bawat detalye ng kanilang laban. Matapos ang ilang saglit ng pagtitig sa walang buhay na katawan ng aswang, ay napabuntong hininga siya at nagpasyang ituloy ang dahilan kung bakit siya naroon sa gubat, ang hanapin ang kanyang kapatid. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rodel at lumabas na siya ng kuweba, dala ang tungkod na naging sandata niya sa paglaban sa aswang. Paglabas niya sa kuweba ay mabilis siyang naglakad-lakad sa gubat habang umaasa na makikita na niya si Nita. Nita, kapatid ko, nasaan ka na ba? Sana'y ligtas ka kung nasan ka man. Sinuyod ni Rodel ang bawat sulok ng gubat. Lahat ng masusukal na bahagi ay tiningnan niya. Ngunit habang tumatagal ang paghahanap niya kay Nita, ay mas lalong tumindi ang kanyang pag-aalala para sa kanyang kapatid. Walang bakas ng kanyang kapatid at kahit ang mga yapak nito ay hindi niya natagpuan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng gubat ay naghatid sa kanya sa panibagong pangamba at takot. Napatingala si Rodel sa kalangitan at huminga ng malalim. Naisipan niyang bumalik na sa kanilang bahay upang doon na lamang hintayin ang kapatid kung sakaling bumalik ito. Nakaramdam na rin siya ng pagod kaya kailangan niya ng magpahinga. Sinuong niya ang daan pabalik habang dama pa rin ang labis na kaba habang patuloy na nagdarasal para sa kaligtasan ni Nita. Habang naglalakad, biglang sumagi sa kanyang isip si Mang Tarok. Napatingin siya sa paligid at hinanap ang kahit anong bakas ng matandang lalaki. Nagtataka siya dahil hindi niya ito nakita nang magising siya sa loob ng kuweba. Sana ligtas siyang nakauwi sa bahay niya. Salamat, Mang Tarok. Nagpatuloy si Rodel sa kanyang paglalakad palabas ng gubat na yon na may pag-asa at panalangin sa kanyang puso para sa kanyang kapatid. Hawak niya ang tungkod na hindi lang isang bagay na nagligtas sa kanya mula sa aswang, kundi bilang paalala sa lahat ng nangyari nung gabing yun na hindi niya na makakalimutan. Nang makalabas si Rodel sa gubat, ay naramdaman niyang mas tumindi ang bigat sa kanyang puso. Kahit ligtas na siya, ay labis ang pangamba niya para sa nawawala niyang kapatid. Hindi niya maalis sa utak niya na baka napahamak na si Nita. Bago tuluyang umuwi, naisipan niyang dumaan sa bahay ni Kapitan Mateo. Pagdating niya sa bahay ni Kapitan Mateo, ay naabutan niyang nagkakape ang kapitan sa labas ng bahay nito. Rodel, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Ay, natulog ka ba? Bakit mukhang pagod na pagod ka yata? Kapitan Mateo, nahanap niyo po ba si Nita kagabi sa gubat? Natagpuan niyo na po ba ang kapatid ko? Hindi namin nakita si Nita, Rodel. Pasensya na. Pero nagtungo ako at ang ilang tanod ko sa gubat kagabi para hanapin ang kapatid mo. Sinuyod namin ang kagubatan, subalit wala kami nakitang bakas ni Nita doon. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa, Rodel.
Hindi kami titigil hanggat hindi namin siya natatagpuan. Kapitan, hindi ko na po alam kung ano pa ang gagawin ko. Di ko maiwasang isipin na baka may nangyaring hindi maganda sa kapatid ko. 15 anyos pa lamang po si Nita at mapanganib para sa kanya ang wala siyang kasama sa gubat. Kasalanan ko po ito eh. Kung hindi ako nagkasakit, hindi magtutungo si Nita sa gubat para maghanap ng halamang gamot. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Rodel. Hindi mo kagustuhan ang nangyari. Makinig ka sa akin. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa kapatid mo at hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lahat kami sa barangay ay nakahanda kaming tumulong sa iyo. Mahanap din natin si Nita. Magdasal at magtiwala ka lang. Maraming salamat po, Kapitan Mateo. Alam ko pong ginagawa niyo ang lahat, pero hindi ko po maiwasan ang matakot, lalo na't ilang buwan nang may pag-atake ng aswang dito sa lugar natin. Naiintindihan kita, Rodel. Pero itong tatandaan mo, iho. Tulad ng sinabi ko, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay nagmamalasakit kay Nita. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang makakaya ko. Tumango si Rodel pero hindi pa rin naibsan ang kanyang pag-aalala. Huminga siya ng malalim at nagpasalamat kay Kapitan Mateo bago tumalikod upang umuwi na sa kanilang kubo. Habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay, ramdam ni Rodel ang bigat ng bawat hakbang niya. Bumalik sa kanya ang masasayang alaala kasama si Nita. Ang mga pagkakataong nagtatawanan sila at nagkukulitan. Ngunit ngayon, hindi niya matanggap na may posibilidad na may masamang nangyari sa kanyang kapatid. Tahimik siyang nagdasal habang pinilit ang sariling huwag mawalan ng pag-asa na ligtas pa niyang makikita si Nita. Pagdating ni Rodel sa kanilang kubo ay nagulat siya sa kung sino ang nakita niya sa labas ng kubo. Naroon si Mang Taruk habang tahimik na umiinom ng kape. Nakaupo ito sa upuang gawa sa kawayan. May pagtatakang lumapit siya kay Mang Taruk. Mang Taruk? Ano pong ginagawa niyo rito? Akala ko po ay kung ano na nangyari sa inyo. Dahil paggising ko po sa kuweba, wala po kayo ron. May kailangan lang akong gawin. Kaya kinailangan kong umalis. At tagal mo kasi magising. Kaya iniwanan na kita ron. Nag-alala po kasi ako sa inyo eh. Pero paano niyo po nalaman kung saan po ako nakatira? Hindi ko po natatandaan na sinabi ko sa inyo kung saan po ang bahay ko. Hindi ako naghanap sa bahay mo, Rodel. Ang kapatid mong si Nita ang nagsabi sa akin kung saan ka nakatira. Inihatid ko siya rito. Natigilan si Rodel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unting sumiksik sa isipan niya ang sinabi ni Mang Taruk. Si Nita po? Pero paano? Ibig po bang sabihin nakita niyo ng kapatid ko? Bakit hindi ka pumasok sa loob ng inyong kubo, Rodel? Para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Sa itsura mo kasi parang ayaw mong maniwala. Nagmamadali si Rodel na pumasok sa kanilang kubo at doon ay nakita niya si Nita na mahimbing na natutulog sa banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Nangilid ang luha niya at hindi siya makapaniwala na naroon na ang pinakamamahal niyang kapatid. Parang gusto niyang lumapit at siguruhing totoong si Nita nga ang nasa harap niya. Tumayo si Mang Taruk mula sa labas habang nakatingin kay Rodel. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga, Rodel. Mukhang napagod siya ng husto. Napalunok si Rodel at tumango. Tahimik niyang tiningnan ang kapatid at pinigilan niya ang sariling lapitan nito. Sa pagkakataon na yon, ramdam niya ang paggaan ng kanyang loob. Ngunit kasabay nun, ang maraming katanungan sa kanyang isipan tungkol sa kung paano nakabalik si Nita. Matapos makita si Nita sa loob ng kubo, muling lumabas si Rodel at humarap kay Mang Taruk na nakatayo pa rin sa labas. Mang Taruk,
Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Pero, Mang Taruk, paano niyo po ba nakita si Nita? Hayaan mo nang si Nita magkwento sa'yo, Rodel. Baka kung ako ang magsabi sa'yo, ay hindi ka maniwala. Nagtaka si Rodel at sa sinabi ni Mang Taruk ay mas lalong lumalim ang kagustuhan niyang malaman kung paano ligtas na nakauwi si Nita sa kanilang tahanan. Napansin ni Rodel ang pagngiti ni Mang Taruk nang makita nito na hawak niya ang tungkod na ibinigay nito sa kanya nung nakaraang gabi para labanan ang aswang na umatake sa kanila sa loob ng kuweba. Mabuti naman at dala mo pa ang tungkod na yan, Rodel. Mang Taruk, salamat po talaga sa tungkod na ito . Kung hindi po dahil dito, baka wala na po ako ngayon. O kaya pati kayo. Rodel, tandaan mo, hindi lang ikaw ang kayang iligtas ng tungkod na yan mula sa mga aswang. Kaya nitong iligtas ang buong Santa Fe kung magagamit mo yan ng maayos at tama. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Taruk? Huwag kang mag-alala, Rodel. Sa tamang panahon, malalaman mo rin ang kasagutan. Dahan-dahan na inangat ni Rodel ang tungkod at pinagmasdan yon ng mabuti. Ang tungkod ay gawa sa matibay na kahoy na merong kakaibang mga ukit na hindi niya maipaliwanag. Meron yung mga simbolo at linya na tila gumagalaw sa kanyang paningin. Ang dulo nun ay bahagyang matulis at parang hinulma upang magsilbing sandata. Natigilan si Rodel. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang binitiwan ni Mang Taruk. Rodel, oras na para ako'y magpaalam. Pero tandaan mo, hindi ito ang huling beses na magkikita tayong dalawa. Bago pa makapagtanong si Rodel ng tungkol sa tungkod, ay tumalikod na ito at naglakad na palayo. Iniwanan nito si Rodel na nasa harap ng kubo habang hawak ang tungkod. Nang medyo malayo na si Mang Taruk, ay sumigaw si Rodel. Mang Taruk! Salamat po sa inyo! Alam ko po na malaki ang naging bahagi nyo kung bakit ligtas kami ng kapatid ko. Mag-iingat po kayo! Maraming salamat po uli! Huminto si Mang Taruk at lumingon kay Rodel ng nakangiti. Tumango ito at muling nagpatuloy sa paglalakad palayo. Pinanood ni Rodel ang unti-unting paglayo ng matanda hanggang sa ito ay tuluyang mawala sa kanyang paningin. Pumasok si Rodel sa kanilang kubo at muli niyang pinagmasdan ang mapayapang muka ni Nita na mahimbing pa ring natutulog sa banig. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rodel habang pinagmamasdan ang kapatid na minsan niya nang inakalang nawala na. Parang hindi siya makapaniwala na kasama na ulit niya ito, na ligtas at buhay. Salamat. Salamat po sa lahat, Panginoon. Maya-maya pa, unti-unting nagising si Nita. Nang tumama ang mata nito kay Rodel, ay agad itong napangiti ng malaki at bumangon. Kuya Rodel? Nita! Nita, kapatid ko! Salamat sa Diyos at ligtas ka! Nagmadali si Rodel na yakapin ang kapatid. Ramdam niya ang init ng katawan ni Nita. Tanda na totoo ito at hindi isang panaginip. Pareho silang naluluhang nagyakap ng mahigpit. Patawarin mo ko, kuya. Wala akong nakuhang halamang gamot. Huwag mo nang isipin yun, Nita. Magaling na ako. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Teka, ano ba nangyari sa'yo sa gubat? Kuya, naligaw ako habang naghahanap ng halamang gamot. Nakarating ako sa isang bahagi ng gubat na hindi ko kilala at inabot ako ng gabi. Natakot ako at iyak ako ng iyak hanggang sa bigla akong sinalakay ng isang aswang. Ala ko katapusan ko na. Pero may babaeng nagliliwanag ang katawan ang biglang lumitaw at niligtas ako.
Anong ibig mo sabihin sa babaeng nagliliwanag? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, kuya. Hinawakan niya ang kamay ko at bigla kami napunta sa isang napakagandang lugar. May isang malaking palasyo sa gitna at mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Sabi ng babae, doon daw muna ako mananatili habang hindi pa ligtas ang gubat. Ang mga nilalang sa lugar na yon, kuya, para silang mga diwata. Nakipaglaro sila sa akin hanggang sa nakatulog ako. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Hindi kaya panaginip lang yun? Totoo, kuya. Sigurado ko. Tapos pagising ko, naroon na ako sa gubat ulit. Medyo sumisikat na ang araw nun. At doon ako nakita ni Mang Taruk. Inihatid niya ako dito, kuya. Hindi nakapagsalita si Rodel. Tila isang kababalaghan ang mga salaysay ni Nita. Ngunit alam niya na nagsasabi ng totoo ang kanyang kapatid. Kilala niya si Nita. Hindi ito sinungaling at hindi ito marunong gumawa ng kwento. Pero sa pagkakataon na yon ay mas nanaig kay Rodel ang kasiyahan dahil ligtas si Nita at nangako siya sa sarili na hindi niya nahahayaan na muli yung mangyari. Pagsapit ng hapon ay nagdesisyon si Rodel na magtungo sa bahay ni Kapitan Mateo kasama si Nita upang malaman ito na nakauwi na ang kanyang kapatid. Baka kasi patuloy na maghanap sina Kapitan kay Nita, gayong ligtas na itong nakauwi sa kanilang kubo. Nang makarating sila sa harap ng bahay ni Kapitan Mateo, ay agad na kumatok si Rodel sa pinto. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at bumungad sa kanila si Kapitan Mateo. Bumakas ang gulat sa mukha nito nang makita si Nita. Aba, Nita! Salamat sa mga santo at nakauwi ka na. Anong nangyari? Paano ka nakauwi, Nita? Ikaw ba nakahanap sa kanya, Rodel? Napalunok si Rodel bago sumagot. Alam niyang hindi maaaring malaman ni Kapitan Mateo ang totoong nangyari kung paano nakauwi si Nita. Kaya kanina, habang naglalakad sila, ay nag-isip na siya ng gagawing kwento. Natagpuan ko po si Nita sa gilid ng ilog kaninang umaga. Mukhang naligaw po siya at hindi na nakauwi bago magdilim. Pagod na pagod nga po siya. Ang sabi po sa akin ni Nita ay naligaw daw po siya sa gubat. Nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos at walang aswang ang umatake sa kapatid ko. Pero, Kuya Rodel, tiningnan ni Rodel si Nita at bahagya niya itong pinanlakihan ng mga mata. Tila nakuha naman ni Nita ang ibig sabihin ni Rodel, kaya hindi na ito umapela pa. Buti na lang at natagpuan ka ni Rodel, Nita. Nagpadala na ako ng mga tanod sa gubat kagabi, ngunit hindi ka nila nakita. Mabuti talaga ang Diyos dahil hindi ka niya pinabayaan. Abay, Nita, maswerte ka dahil meron kang kapatid na kagaya ni Rodel na malaki ang malasakit sa iyo. Maraming salamat po sa inyong malasakit, Kapitan. Alam ko po na hindi rin naging madali para sa inyo magpadala ng mga tanod sa gubat, lalo na't may mga ulat na kung ano-anong nilalang doon. Wala yun, Rodel. Huwag mong isipin yun. Ang kaligtasan ng mga taga Santa Fe ang pangunahing tungkulin ko. Pero ngayon, natutuwa akong makita si Nita na ligtas. Huwag kang mag-alala, Rodel. Kung sakaling may kailangan pa kayo ng kapatid mo, abay nandito lang ako. Magsabi ka lang at huwag kayong mahihiya sa akin. Maraming salamat po, Kapitan. Napakaswerte po ng Santa Fe kasi may kapitan kaming kagaya nyo. Ayoko masayang ang boto nyo sa akin. Pinagkatiwalaan nyo ako, kaya dapat kong hindi sayangin ang tiwalang yun. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Rodel sa sinseridad ni Kapitan Mateo. Salamat po, Kapitan Mateo. Ngayon ay panatag na ako at ang kapatid mo, Nita, dahil ligtas ka na. Maraming salamat sa Diyos. Muling nagpasalamat sina Rodel at Nita sa kapitan bago sila tuluyang nagpaalam. Habang binabaybay ng magkapatid ang daan pabalik sa kanilang kubo, ay nagtanong si Nita kay Rodel. Kuya,
bakit hindi mo sinabi kay Kapitan Mateo ang totoo tungkol sa babae na nagligtas sa akin at sa mahiwagang lugar na napuntahan ko? Nita, mas mabuti na yun. Kung sinabi ko sa kanya ang totoo, baka hindi maniwala si Kapitan Mateo. At kung maniwala man siya, baka magtanong pa siya ng kung ano-ano sa'yo. Ayoko mapagod ka sa pagsagot sa mga tanong na hindi mo rin sigurado ang mga kasagutan. Pero kuya, hindi ba dapat malaman ni Kapitan Mateo ang totoo? Baka yung babaeng nagligtas sa akin ang makatulong sa atin para mawala na mga aswang dito sa Santa Fe. Alam ko yun, Nita. Alam ko may posibilidad na matulungan tayo ng babaeng yun. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas ka na. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa ibang tao nang hindi nila pagdududaan o iisiping bunga lang ito ng takot o guni-guni ko. Pero kuya, natatakot pa rin ako. Baka balikan ako ng aswang na yun. Kaya nga nandito ako, Nite. Hindi na ako papayag na may mangyari pang masama sa'yo. Nangangako ko sa'yo na hindi na yun mangyayari ulit sa'yo. Sana tama ka, kuya. Sana nga, hindi na yun mangyari ulit. Kasi, akala ko talaga ay katapusan ko na nung gabing yun, nang sinalakay ako ng aswang. Gagawin ko ang lahat, Nita, para hindi na yun mangyari. At kahit ano pa ang mangyari, ipagtatanggol kita. Kagaya ng ginawa ng mahiwagang babae na nagligtas sa'yo. Siya ang patunay na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, pero dapat nating ipagpasalamat. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa kanilang kubo. Sa pagkakataon na yon, walang ibang nasa isip si Rodel kundi ang protektahan si Nita, gaya ng ipinangako niya noon sa kanilang namayapang ina. Pagdating ni Rodel at Nita sa kanilang maliit na kubo, ay naisipan na ni Rodel na kailangan na nilang magluto para sa pananghalian. Nita, magpaapoy ka na sa lutuan para makapagsaing na tayo. Ako na maghuhugas ng bigas. Sige po, kuya. Habang naghuhugas si Rodel ng bigas sa loob ng kubo, ay bumalik sa isip niya ang muka ni Mang Tarok at ang mga huling sinabi nito. Ang misteryosong lalaking tila puno ng kaalaman sa mga bagay na lampas sa kanyang pangunawa. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang ibig sabihin ng mga huling salita ni Mang Tarok tungkol sa tungkod na ibinigay nito sa kanya. Matapos hugasan at lagyan ng tubig ang bigas na nasa kaldero, ay nagtungo na si Rodel sa lutuan nila na nasa likod ng bahay. Ngunit napamulagat siya nang makita niya na isa ang tungkod sa ginawang panggatong ni Nita. Mabilis niyang hinablot ang tungkod mula sa apoy. Nagulat si Nita sa ginawa ni Rodel. Kuya, anong ginawa mo? Panggatong yan, di ba? Hindi itong pangkaraniwang kahoy, Nita. Ito ang tungkod na ibinigay sa akin ni Mang Tarok. Ginamit ko to para labanan ng aswang na napatay ko sa gubat nung hinahanap kita. Aswang? May nakaharap kang aswang sa gubat nung hinahanap mo ako, kuya? Oo, Nita. Nung gabing hindi kita makita, nagpunta ako sa gubat kahit alam kong delikado. Doon ko nakilala si Mang Tarok. Siya ang nagbigay sa akin ng tungkod na ito. Kakaiba ang tungkod na ito, Nita. Pakiramdam ko ay may kakaibang kapangyarihan to. Tinitigan ni Rodel ang tungkod. Inasahan niya na meron yung pinsala, pero kahit kaunti ay wala siyang nakita. Paano mo naman nasabing may kapangyarihan ang tungkod na yan, kuya? Hindi ko rin alam, Nita. Pero yun ang pakiramdam ko. Sinabi kasi sa akin ni Mang Tarok na hindi lang ang sarili ko ang may pagtatanggol nito. Sabi niya, magagawa raw nitong iligtas ang buong Santa Fe. Hindi ko pa nauunawaan ng lahat, pero alam kong malalaman ko rin ang kasagutan pagdating ng tamang panahon. Pasensya ka na, Kuya Rodel, ha? Hindi ko kasi alam eh. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko nagagamiting panggatong ang tungkod na yan. Ayos lang, Nita. Hindi naman nasunog kahit konti. Alam ni Rodel na simula pa lang yun ng pagtuklas niya sa kung ano ba talaga ang tungkod na hawak niya. Kung totoo ang katuog niya na meron nga yung kapangyarihan, sigurado siyang magagamit niya yun para ipagtanggol ang buong Santa Fe laban sa mga aswang.
Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang magkapatid, ay biglang nagising si Rodel sa dahilang hindi niya alam. Nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid si Rodel. Maya-maya pa ay tila meron siyang narinig na bumubulong sa kanyang tenga. Ang bulong na yon ay parang nagmumula sa tungkod na nakatayo sa isang sulok ng kubo. Tumayo siya ng walang pag-aalinlangan at kinuha ang tungkod. Muli niyang naramdaman ang enerhiya na gumapang sa buo niyang katawan. Nagtaka siya dahil tila sinabi ng tungkod sa kanya na kailangan niyang lumabas dahil merong panganib. Napalunok si Rodel ng sandaling yun ay pinakinggan niya ang sinabi ng tungkod. Naglakad siya patungo sa nakasaradong pinto nila. Binuksan niya yon at naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na sumalubong sa kanya. Biglang nagising si Nita at nagtaka ito nang makita si Rodel sa harapan na nakabukas na pinto. Kuya, saan ka pupunta? Nita, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh. Pero parang inuutusan ako ng tungkod na lumabas. Parang may masamang mangyayari at kailangan kong tumulong. Kuya, delikado sa labas. Huwag ka nang lumabas. Baka makita ka pa ng mga aswang. Sandali lang ako, Nita, pangako. Babalik din ako agad. Dito ka lang sa loob ng kubo. At kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Lumabas si Rodel. Tahimik ang paligid. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Parang ginagabayan siya ng tungkod sa bawat hakbang niya at tila itinuturo nito kung saan siya dapat magpunta. Mas naging malinaw sa pandinig ni Rodel ang sinasabi ng tungkod hanggang sa huminto siya sa harapan ng isang kubo. Hanggang sa nakita ni Rodel ang isang anino na gumagalaw sa ibabaw ng bubong ng kubo. Nang tingnan niya yon ng mabuti, ay napagtanto niya na isang aswang ang nasa bubong ng kubong yon. Hindi na nagdalawang isip si Rodel at malakas niyang sinigawan ang aswang. Hoy! Diablong buwang! Bumaba ka dyan! Ako ang harapin mo! Agad na lumingon ang aswang kay Rodel at bigla yung tumalon pababa. Sa isang iglap, sumugod ang aswang kay Rodel, pero bago pa man makalapit ang aswang sa kanya, ay mabilis niya yung naiwasan. Hinawakan ni Rodel ng mahigpit ang tungkod. Mas lalo niyang naramdaman ang enerhiya na patuloy nitong ibinibigay sa kanya. Muling sumugod ang aswang kay Rodel. Nagpalitan sila ng mga pag-atake at pagdepensa. Alam ni Rodel na ginagabayan siya ng tungkod sa kung ano ang dapat niyang gawin, kaya nagagawa niyang maiwasan ang lahat ng pag-atake ng mabangis na aswang. Hindi kinakitaan ng takot ang mata ni Rodel. Buong tapang niyang sinugod ang aswang at nagawa niya itong mahampas ng tungkod sa balikat. Umatras ang aswang at umungol yun dahil sa labis na sakit. Sinubukan ng aswang na bumawi. Tumalon ito at iniumang ang matutulis nitong kuko kay Rodel. Ngunit naging mabilis si Rodel. Iniwasan niya ito at buong lakas niyang isinaksak ang patulis na dulo ng tungkod sa dibdib ng aswang. Napasigaw ang aswang. Nang hugutin ni Rodel ang tungkod sa katawan nito, ay biglang nagliyab ang buo nitong katawan. Wala nang buhay ang aswang nang bumagsak yun sa lupa. Habang habol ni Rodel ang paghinga, ay nakatitig lang siya sa aswang na unti-unting naging abo. Hindi siya makapaniwala na sa pangalawang pagkakataon ay nagawa niyang makapatay muli ng isang aswang. Habang nakatayo si Rodel sa labas ng kubo, ay lumabas ang mag-asawang nakatira doon. Nalaman niya na buntis ang babaeng naroon, kaya napagtanto niya kung bakit may aswang sa bubong ng mga ito. Manghiyak-ngiyak na nagpasalamat ang mag-asawa kay Rodel. Ayon sa mag-asawa, ramdam ng mga ito na may aswang sa bubong ng bahay nila. May kakaibang kasiyahan na naramdaman si Rodel sa pagpapasalamat na natanggap niya. Pakiramdam niya, kahit anong pera ay hindi yun mababayaran. Nagulat si Rodel nang makita niya ang kapatid niyang si Nita na patakbong lumapit sa kanya. Bakas sa mukha nito ang kasiyahan at paghanga. "Oh, Nita!
Anong ginagawa mo rito? Kuya, ang galing mo. Nakita ko kung paano mo nilabanan at pinatay ang aswang. Nita, bakit ka ba lumabas? Delikado dito sa labas kapag gabi. Wala na akong dapat ikatakot pa, kuya. Meron yata akong kapatid na magaling makipaglaban sa mga aswang. Napangiti na lang si Rodel at inaya na niya si Nita na umuwi na sa kanilang bahay. Pagkarating nila roon ay umupo si Rodel sa isang bangkong gawa sa kawayan sa tabi ng kanilang kubo, habang si Nita naman ay naupo sa tabi niya. Kuya, saan ka natutong makipaglaban sa mga aswang? Parang hindi ka mo nakikita kung lumalaban kanina. Ngayon lang kita nakitang ganun eh. Ang totoo niya, Nita, hindi ko rin lubos na naiintindihan eh. Pero ang tungkod na to, ito ang nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Pakiramdam ko, may kakaibang kapangyarihan to na nagpapalakas sa akin sa mga oras ng panganib sa tuwing hawak ko to. Ah, kaya pala. Pero ano ba talaga ang tungkod na yan, kuya? Yan din ang gusto kong malaman, Nita. Kailangan ko makausap muli si Mang Tarok. Kailangan kong malaman ang mga kaya pang gawin ng tungkod na ito. Naniniwala ako na si Mang Tarok lamang ang makapagbibigay ng sagot sa lahat ng mga tanong natin tungkol dito. Sa gabing iyon, habang hawak ni Rodel ang tungkod, ay naramdaman niyang yun ay simula pa lamang ng mga laban niya sa mga aswang. At kung siya man ang itinakda na tumapos sa pag-atake ng mga aswang sa Santa Fe, ay malugod niya yung tatanggapin. Kinabukasan, masayang nag-aalmusal sina Rodel at Nita ng sinangag at tuyo sa labas ng kanilang kubo. Pinag-usapan pa rin nila ang nangyari noong nakaraang gabi. Maya-maya pa ay napalingon sila nang makita nila si Kapitan Mateo na papalapit habang may malaking ngiti sa labi. Magandang umaga po, Kapitan Mateo. Kumain po muna tayo. Ay, salamat, Rodel. Kakatapos ko lang kumain eh. Ano po palang sadya niyo sa amin, Kapitan? Nabalitaan ko ang ginawa mong kabayanihan kagabi. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong pag-asa ang Santa Fe. Ngayon ay meron ng handang lumaban para sa amin laban sa mga pesteng aswang na yon. Maraming salamat talaga sa iyo, Rodel. Hulog ka ng langit. Maraming salamat po, Kapitan. Ginawa ko lang po ang nararapat. Gagawin ko po ang makakaya ko para tulungan ang mga tao dito sa atin. Sawa na rin po ako magtago at matakot sa mga aswang. Panahon na rin po siguro na ipakita sa kanila na kaya rin nating lumaban. Talagang kahanga-hanga ka, Rodel. Ngunit mag-iingat ka. Hindi pa rin birong kalaban ng mga aswang, lalo na't hindi pa natin alam kung bakit bigla na lang silang bumalik dito sa Santa Fe. Palagi po ako nag-iingat, Kapitan. Hindi po pwedeng may mangyaring masama sa akin dahil ayokong maiwang nag-iisang kapatid ko. Hayaan mo at palagi kitang isasama sa mga dasal ko, Rodel. Pero gusto ko lang malaman, paano mo nagawa yon? Ang ibig kong sabihin nakagugulat na bigla ka nagkaroon ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Sasabihin sana ni Rodel ang tungkol sa tungkod, ngunit biglang nagbago ang isip niya. Kapitan, hindi ko rin po alam kung paano Bigla na lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Yun nga po, tulad ng sinabi ko, sawa na po ako matakot. Hindi po pwedeng lagi na lang tayo natatakot. Naisip ko kasi na kaya malakas ang loob ng mga pesteng aswang na yon na umatake rito sa Santa Fe ay dahil sa alam nila na hindi tayo lumalaban. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Rodel. Sana'y manatili ang tapang mo hanggang sa huli. Muli, maraming salamat sa iyo. Hindi lang para sa ginawa mo kagabi, kundi para sa bagong pag-asa na ibinigay mo sa aming lahat. Matapos magpasalamat ni Kapitan Mateo ay nagpaalam na ito. Nang wala na ang kapitan ay saka lang nagsalita si Nita. Kuya, sigurado ka ba na ikaw na magiging tagapagtanggol ng Santa Fe laban sa mga aswang? Baka kung ano mangyari sa'yo. Parang sobrang laking responsibilidad naman nun, kuya. Nita, huwag ka mag-alala. Hanggat nasa akin ang tungkod na ito, alam kong kaya kong harapin ang kahit na sinong aswang. Pero kuya,
Bakit hindi mo sinabi kay Kapitan Mateo ang tungkol sa tungkod? Naisip ko kasi na mas mabuti nang manatili yung lihim. Baka isipin pa ng mga tao na mangkukulam tayo kasi meron akong ginagamit na kakaibang bagay para makipaglaban sa mga aswang. Saka gusto ko rin talaga munang malaman ng iba pang pwedeng gawin ng tungkod. Kaya gusto ko makausap ulit si Mantarok. Pero sa ngayon, kumain na muna tayo. Ubusin mo yung pagkain mo ha, para naman tumaba ka. Masayang ipinagpatuloy ng magkapatid ang kanilang almusal. Pero sa loob ni Rodel ay meron siyang kaba dahil alam niyang tama si Nita. Napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat niya. Matapos mag-almusal ay hindi pa rin nawala sa isip ni Rodel ang kagustuhan niyang makausap si Mantarok. Kaya lumapit siya kay Nita na abala sa paghuhugas ng pinagkainan nila sa batalan. Nita, pupunta ako sa gubat ngayon ha. Baka makita ko ulit si Mantarok dun eh. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang aalis. Gaano ka naman kasigurado na makikita mo rin si Mantarok, kuya? Doon ko siya unang nakita at may kutob ako na doon ko ulit siya makikita. Magbabaka sakali lang naman ako eh. Huwag ka mag-alala. Mabilis lang ako. Babalik agad ako. Sige kuya, mag-iingat ka ha. Huwag ka magtatagal ha. Tumango si Rodel at mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid. Kinuha niya ang tungkod bago siya tuluyang umalis sa kanilang kubo. Kakaibang katahimikan ang sumalubong kay Rodel nang makarating siya sa kagubatan. Tinahak niya ang makikitid na daan na tinutubuan ng makakapal na damo at mga ugat ng puno. Ilang sandali pa, narating niya ang kuweba kung saan niya unang nakilala si Mantarok. Pumasok siya sa loob, ngunit walang tao ron. Hindi siya nagtagal doon at naisipan din niya na agad na lumabas. Paglabas ni Rodel ng kuweba ay napapitlag siya nang makitang nakatayo si Mantarok sa bukana ng kuweba na waring naghihintay ang matanda sa kanya. Bahagya pa yung ngumiti nang makita siya. Agad na lumapit si Rodel kay Mantarok. Mantarok, nagulat ako sa inyo. Buti na lang at nakita ko kayo, Mantarok. Sabi ko na nga ba dito po kita ulit makikita. Alam kong darating ka, Rodel. Labis akong natutuwa na ginagamit mo sa kabutihan ng tungkod na yan. Mantarok, marami po akong tanong eh. Ano ba talaga ang tungkod na ito? Bakit nagbibigay ito sa akin ng lakas kapag hawak ko ito? Ang tungkod na hawak mo ay nilikha ng mga diwata ng kagubatan na ito, Rodel. Yan ay isang sandata laban sa mga aswang. Ako ang unang nagmay-ari niyan at sa loob ng maraming taon, ginamit ko ang tungkod na yan upang labanan ang mga aswang. Ngunit tumatanda na ako, Rodel, at hindi ko na kayang makipaglaban. Kailangan kong maghanap ng bagong tagapangalaga at ikaw ang napili ko. Pero bakit po ako, Mantarok? Anong nakikita niyo sa akin? Dahil nakita ko ang iyong tapang at pagmamahal mo sa iyong kapatid. Dalisay ang puso mo at handa kang magsakripisyo para sa iba. Maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin, Mantarok. Pero sa totoo lang po, hindi ako sigurado kung mapapanindigan ko ba ang pagiging bagong tagapangalaga nitong mahiwagang tungkod. Magtiwala ka sa sarili mo, Rodel. Sa lahat, ikaw ang dapat na kauna-unahang maniniwala na kaya mo. Salamat po ulit, Mantarok. Pero gusto ko pong malaman sana kung ano-ano pa ang kayang gawin nitong tungkod. Yan ang kailangan mong tuklasin, Rodel. Ang tungkod ay makapangyarihan, ngunit ang buong potensyal nito ay dapat mong malaman ng ikaw lang ang gumagawa. Mag-iingat ka rin sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan ay may mabuting hangarin. At huwag mong hahayaan na mawala sa iyo ang tungkod na ito. Dahil kapag napunta ito sa mga kalaban, magiging kasangkapan ito ng kadiliman. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo, Mantarok. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo na sa akin niyo ipinagkatiwala ang tungkod na ito. Nakangiting tumango si Mantarok kay Rodel
Nagpaalam na siya sa matandang lalaki dahil kailangan niya nang bumalik sa kanilang bahay. Baka nag-aalala na kasi si Nita sa kanya. Pagsapit ng gabi, ang mahimbing na tulog ni Rodel ay naputol nang gisingin siya ni Nita. Saglit pa lamang siyang nakakatulog ng sandaling yun. Bakit, Nita? May problema ba? Kuya, may naririnig akong ingay sa labas at sa bubong. Nawala ang antok ni Rodel sa sinabi ni Nita, lalo na nang marinig niya ang ingay na tinutukoy ni Nita. Agad siyang bumangon at kinuha ang mahiwagang tungkod na palaging nakalagay sa isang sulok ng kanilang kubo. Marahang naglakad si Rodel patungo sa pintuan. Palakas ng palakas ang ingay at kaluskos na kanilang naririnig. Habang papalapit si Rodel sa pinto, bigla yung bumukas ng malakas. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang aswang na nasa bungad ng kanilang pintuan. Bago makapasok ang aswang, ay mabilis na sinugod ni Rodel yun at sinipa sa dibdib. Gumulong ang aswang sa lupa. Agad na lumabas ng kubo si Rodel. Nita! Isarado mong pinto at huwag kang lalabas anuman ang mangyari! Sinunod ni Nita ang utos ni Rodel. Mabilis nitong sinarado ang pinto. Hinarap na agad ni Rodel ang aswang. Agad nagsimula ang mainit na laban sa pagitan niya at ng halimaw. Mabilis ang galaw ng aswang, ngunit nagawang sundan ng paningin ni Rodel ang bawat galaw nito. Nang makita niya na papalapit na ang aswang sa kanya, ay hinawakan niya ang tungkod na parabang isa yung baseball bat. Ubod lakas niyang inihampas ang tungkod sa mukha ng aswang. Lumipad ang aswang pabalik at sumadsad sa lupa. Labis na nagtaka si Rodel nang mapansin niya ang bahagyang pagliwanag ng mga nakaukit na simbolo sa tungkod na agad din namang nawala. Mas lalo siyang nakaramdam ng kakaibang lakas matapos mangyari yun. Umalulong ang aswang at matalim ang mga matang nakatingin kay Rodel habang naglalaway. Tumayo ang aswang. Ang buong akala ni Rodel ay muli yung aatake, pero biglang tumakbo palayo ang aswang. Tumakas ito. Hindi muna umalis si Rodel sa kanyang kinatatayuan. May pangamba siya na baka biglang bumalik ang aswang. Maya-maya pa ay biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging maalinsangan yun. Mula sa madilim na bahagi ng kanilang bakuran ay lumabas ang isang mas malaking aswang. Namumula ang mga mata nun at umaangil ng mahina. Mabilis na sumugod kay Rodel ang malaking aswang. Mas mabilis yun kesa sa unang aswang na kanyang nakalaban. Hindi niya naagapan ang unang atake nito at nasugatan siya nito sa balikat gamit ang matutulis nitong mga kuko. Napangiwi si Rodel nang maramdaman niya ang hapdi ng sariwang sugat sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Si Rodel naman ang sumugod. Itinaas niya ang tungkod para ihampas sa halimaw. Ngunit nagawang hawakan ng aswang ang tungkod gamit ang mga kamay nito. Nagtama ang mata ni Rodel at ng aswang. Kapwa determinado ang dalawa na manalo sa laban na yon. Hinawakan ng halimaw ang tungkod at pinigilan ang paggalaw ni Rodel. Sinasabi ko na nga ba, may ginagamit ka, kaya malakas ang loob mong labanan kami. Tama ko, hindi ba? Itong tungkol na ito ang pinagkukunan mo ng iyong lakas. Wala kang pakialam, Diablong Buang! Papatayin kita! Tinuhod ni Rodel sa sikmura ang aswang, ngunit hindi man lang yun natinag. Ngumisi ang aswang at lumitaw ang matutulis at malalaki nitong ngipin. Ramdam ni Rodel ang mahigpit na hawak ng aswang sa tungkod na parabang nais nito yung agawin sa kanya. Inipon ni Rodel ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at buong puwersa niyang hinila ang tungkod. Nabitiwan ng halimaw ang tungkod, ngunit nawalan ng balanse si Rodel. Napahiga siya sa lupa at sa pagtayo niya ay napansin niyang wala na ang malaking aswang. Tila naglaho yun na parang bula. Luminga si Rodel sa paligid sa pangamba na nagtatago lamang ang aswang, ngunit hindi niya na yun nakita pa. Nang masigurado ni Rodel na wala na ang aswang sa paligid ng kubo, ay bumalik na siya sa loob ng kanilang kubo habang hawak ang kanyang sugatang balikat na patuloy sa pagdurugo.
Mabigat ang kanyang paghinga at tagaktak ang pawis sa noo niya. Nang makita ni Nita ang dugo ang balikat ni Rodel, ay agad itong nilukob ng pag-aalala. Kuya! Kuya! May sugat ka! Kailangan nating linisin agad yan! Ako na maglilinis ng sugat ko, Nita. Kumuha ka na lang ng lumang damit at gawin mong benda. Dumiretso si Rodel sa batalan. Kumuha siya ng tabo at sumalok ng tubig sa timba. Hinugasan niya ang kanyang sugat habang tinitiis ang hapdi at sakit. Si Nita naman ay naghanap ng lumang damit sa isang kahon. Nang makita ito, ay mabilis nito yung ginupit upang gamitin bilang benda. Matapos na mahugasan ang sugat, ay umupo si Rodel sa isang sulok. Maingat na ibinalot ni Nita ang benda sa sugat ni Rodel. Ramdam ni Rodel ang panginginig ng mga kamay ni Nita, dala ng takot at pag-aalala. Nang matapos si Nita, ay tumingin ito kay Rodel habang naluluha. Kuya, itigil mo na kaya ito? Baka kasi sa susunod ay hindi lang yan na makuha mo. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Nita, alam kong natatakot ka. Pero hindi ako pwedeng tumigil sa ginagawa kong pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi lang to para sa atin, kundi para sa buong Santa Fe. Kaya kahit gaano kahirap, tatapusin ko ang laban na to. Nangako ako kay Mang Tarok na gagawin ko ang lahat para protektahan ang lugar na ito. Pero hindi ko may tatanggi na sa lahat ng aswang na nakaharap ko, yung huli ang pinakakakaiba. Mas malakas, mas mabilis, mas mabalasik. Pero kuya, mangako ka rin sa akin na mag-iingat ka palagi ha. Hindi ko kaya na mawala ka kuya. Hindi ko kayang mabuhay ng mag-isa. Nangangako ko sa iyo, Nita. Hinding-hindi ako mawawala. Sana kuya, matalo mo na lahat ng mga aswang dito sa Santa Fe para tumigil ka na sa pakikipaglaban. Mangyayari yan, Nita. Mangyayari yan. Hanggang nasa akin na mahiwagang tungkod na ito. Huwag ka mag-alala, Nita. Hindi ko hahayaan na mangyari ang kinatatakutan mo. Hindi ako mamamatay. Hindi kita iiwan. Sa gabing iyon ay mas naramdaman ni Rodel ang mas mabigat na pasaning dala niya. Ngunit kasabay nun ay ang mas matibay na pagpapasya niya na hindi niya hahayaan na magwagi ang kadiliman laban sa liwanag. Kinaumagahan, habang nililinis ni Rodel ang kanyang sugat, ay dumating si Kapitan Mateo. Wala noon si Nita dahil nasa palengke ang kapatid niya, kaya mag-isang humarap si Rodel kay Kapitan. Sa labas ng kubo sila nag-usap dahil mas presko doon. Rodel, may nakarating na balita sa akin na inatake kayo ng mga aswang kagabi. Kumusta naman kayo ni Nita? Nasaktan ba kayo? Tama po, narinig niyong balita, Kapitan. Pero wag po kayo mag-alala. Ito lang pong sugat sa balikat ang natamo ko. Hindi naman po ito ganun kagrabe. Ligtas din po si Nita. Hindi ko po siya pinalabas hanggat hindi ako sigurado na wala na yung mga aswang. Sa totoo lang, ay natatakot ako, Rodel. Sunod-sunod na mga pag-atake ng aswang dito sa ating bayan. Meron ng mga pamilya ang umaalis. Kailangan na matapos ang panggugulo rito ng mga aswang bago pa tuluyang lamunin ng takot ang buong Santa Fe. Kapitan, gagawin ko po ang makakaya ko para protektahan ang Santa Fe at ang lahat ng tao rito. Pero kailangan ko rin po ang tulong nyo dahil hindi ko ito kaya na mag-isa. Huwag kang mag-alala, Rodel. Ako at ang lahat ng tanod ko ay kaisa mo sa bagay na yan. Gabi-gabi pa rin kami magruronda para sa seguridad ng lahat. Matapos yung sabihin ni Kapitan Mateo, ay napansin ni Rodel na bigla itong napatulala. Nang sundan niya ang mga mata nito, ay nalaman niyang nakatingin ito sa mahiwagang tungkod na nakasandal sa gilid ng kubo. Rodel, kaninong tungkod yun? Ngayon ko lang yan nakita rito. Meron bang gumagamit sa inyo ni Nita ng tungkod? Kinuha ni Rodel ang tungkod at huminga ng malalim. Kapitan, alam ko pong mapagkakatiwalaan ko kayo, kaya sasabihin ko na ang totoo. Kapitan Mateo, ang tungkod na ito
ay hindi isang pangkaraniwang tungkod lamang. Ito po ay mahiwagang tungkod na likha ng mga diwata sa gubat. Ito ang sandata ko laban sa mga aswang. Paghawa ko po ito, Kapitan, ay may kakaiba po itong ibinibigay na lakas at tapang sa akin. Hindi ko akalain na may ganyang bagay dito sa ating lugar. Maraming salamat dahil ipinagkatiwala sa iyo ng mga diwata ang tungkod na yan, Rodel. Mas lalo ko tuloy na patunayan na mahalaga ka talaga sa laban natin sa mga aswang dahil may armas ka laban sa kanila. Pero mag-iingat ka, Rodel, dahil ang ganyang uri ng sandata ay tiyak na pag-iinteresan ng mga kalaban. Salamat po sa paalala, Kapitan. Huwag po kayo mag-alala dahil habang nasa akin to ay patuloy kong ipagtatanggol ang Santa Fe sa mga aswang. Pero sana po ay huwag niyo na pong sabihin sa iban tungkol sa mahiwagang tungkod na ito. Sa tingin ko po kasi, sa pagdami na makakaalam na meron akong ganitong uri ng sandata, ay siya rin paglaki ng posibilidad na manganib ang buhay namin magkapatid. Nangangako ko, Rodel, na mananatiling lihim natin ang tungkol sa tungkod na yan. Mag-iingat kayo. O siya, mauuna na ako dahil meron pa kaming pagpupulong ng mga tanod natin. Sige po, mag-iingat rin po kayo, Kapitan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Pag-alis ni Kapitan Mateo ay isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kubo. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni Rodel dahil nasabi na niya kay Kapitan Mateo ang tungkol sa mahiwagang tungkod. Naniniwala siya na sa pagtutulungan nila ng kapitan at ng mga tanod ay matatalo nila ang mga aswang na nagdudulot ng takot sa buong Santa Fe. Pagkagat ng dilim, habang nagpapahinga sina Rodel at Nita sa kanilang kubo, ay isang malakas na sigawan ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Agad na napabalikwas si Rodel at tumingin kay Nita. Kapwa puno ng pagkabahala ang kanilang mga muka. Kuya Rodel, parang may gulo sa labas. Sandali, at sisilipin ko kung anong nangyayari. Lumapit si Rodel sa bintana at sumilip. Sumilip na rin doon si Nita. Labis na nanlamig si Rodel nang makita niya ang dahilan ng sigawan ng mga tao. May mga aswang na naglipana sa labas at inaatake ang mga tao. May iba na pumasok na sa mga bahay. Agad na kinuha ni Rodel ang mahiwagang tungkod mula sa tabi ng pinto. Nita, dito ka lang. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Kuya, basta mag-iingat ka. Tumango si Rodel at agad na lumabas ng kubo. Paglabas niya ay nakita niya ang isang babae na takot sa dalawang aswang na unti-unting lumalapit dito. Hoy! Kayong dalawang halimaw! Ako ang harapin niyo! Mabilis na tumakbo si Rodel patungo sa dalawang aswang at pinalo niya ang isang aswang gamit ang tungkod. Nasapul sa ibabaw ng ulo ang aswang. Napaluhod yun sa lupa at mabilis na sinaksak niya sa dibdib ang aswang na agad nitong ikinasawi. Hindi nagpatinag ang ikalawang aswang at tumalon yun papunta kay Rodel. Sinalubong naman ni Rodel ang aswang gamit ang kanyang tungkod. Bumaon ang tungkod sa tiyan ng aswang at nang bumagsak yun ay nagliyab yun hanggang sa unti-unting naging abo. Umiiyak na nagpasalamat ang babae kay Rodel. Walang anuman, miss. Maghanap ka ng ligtas na lugar at magtago ka. Nagmamadaling umalis ang babae. Hindi nagtagal ay nakarinig siya muli ng sigawan mula sa isang bahay sa hindi kalayuan. Mabilis na tumakbo si Rodel patungo sa direksyon ng sigawan. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakita niya ang isang pamilya na nakasiksik sa isang sulok habang may isang aswang sa harapan nila. Hinawakan ni Rodel ang aswang sa balikat at inilayon palabas ng bahay. Lumaban ang aswang at bumaon ang mga kuko nito sa braso ni Rodel. Ngunit isang malakas na hampas ng tungkod ang nagpatilapon sa aswang sa lupa. Agad na sinugod ni Rodel ang aswang habang hindi pa yun nakakatayo at buong puwersa niyang itinarak ang matulis na dulo ng tungkod sa noo nito. Hindi pa man nakakahinga si Rodel ay narinig niya ang isang mabangis na pag-angin sa kanyang likuran. Isang aswang ang sumugod sa kanya. Inilagan niya ang mabilis nitong pag-atake.
Napansin ni Rodel na naglalabas ng liwanag ang tungkod sa bawat hampas niya sa aswang, hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na itarak ang tungkod sa liig ng aswang na naging dahilan ng kamatayan nito. Habol ni Rodel ang kanyang paghinga. Luminga siya sa paligid at wala siyang nakita pang ibang aswang. Lumapit ang mga tao sa kanya at ang mga mukha ng lahat ay puno ng pasasalamat at paghanga. Nagpasalamat kay Rodel ang mga taong nakapalibot sa kanya at may nagsabi pa na hindi nito inasahan na mahusay palang makipaglaban si Rodel sa mga aswang. Ngumiti si Rodel kahit ramdam niya ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Agad na alala ni Rodel si Nita na mag-isa sa kanilang bahay. Nagpaalam na siya sa mga tao at nagmamadaling naglakad pabalik sa kanilang kubo. Hindi na alis ang ngiti sa labi ni Rodel dahil sigurado siya na matutuwa si Nita kapag nalaman ito na marami siyang aswang na napatay ng gabing yun. Subalit pagpasok niya sa kanilang tahanan ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang nakita. Ang mga gamit doon ay nagkalat at parang may isang malakas na bagyo na dumaan. Nita! Nita! Nita, nasan ka? Walang sumagot sa pagtawag na yun ni Rodel. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay parang dagundong sa kanyang tenga. Napansin niya ang isang piraso ng papel na nakapatong sa lamesa. Bahagya yung nakatupi at may bahid pa ng dugo sa isang gilid. Agad niya yung dinampot at nanginig ang mga kamay niya nang buklatin niya yon. Isang mensahe ang nakita ni Rodel sa papel. Nakasulat sa papel na kung nais pa niyang makita ng buhay ang kapatid niya, ay kailangan niyang magtungo sa labas ng kuweba sa gubat. Kailangan daw ay dalhin niya ang tungkod at magtungo siya agad doon sa gabi din na yon. Napalunok si Rodel. Dama niya ang lalong pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lamig na sumakal sa kanyang dibdib ay puno ng takot at galit. Si Nita ang pinakamahalaga sa kanya at hindi siya papayag na mapahamak ito. Hindi na nag-isip pa si Rodel. Lumabas siya ng kubo, dala ang tungkod at tinahak niya ang daan patungo sa gubat. Sa bawat hakbang niya ay palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Makalipas ang ilang sandali ay nasa loob na si Rodel ng kagubatan. Habang papalapit siya sa kuweba ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid, ngunit hindi niya yun binigyan ng pansin dahil ang tanging nasa utak niya lamang ng mga sandaling yun ay ang mailigtas ang kanyang mahal na kapatid. Pagdating ni Rodel sa labas ng kuweba ay agad niyang nakita si Nita na nakatali sa isang malaking puno. Luhaan ito at takot na takot, pero nang makita siya ni Nita ay nagkaroon ng liwanag ang mukha nito. Kuya, tulungan mo ako! Oo, Nita! Huwag ka mag-alala! Ililigtas kita! Lalapitan sana ni Rodel si Nita, ngunit natigilan siya nang mula sa madilim na bahagi ng likod ng puno kung saan nakatali si Nita ay lumabas si Kapitan Mateo. Kapitan Mateo? Teka, anong ginagawa mo rito? Kuya, siya ang dumukot sa akin habang nakikipaglaban ka sa mga aswang. Aswang si Kapitan Mateo, kuya! Niloko niya tayong lahat! Tama ang sinabi ng kapatid mo, Rodel. Matagal na ako nagpapanggap. Ako ang nagtanim ng takot sa bayang ito at ako rin ang nagsimula ng kaguluhan. At ngayon, ang tanging kailangan ko ay ang tungkod na hawak mo. Magagamit ko yan para mas maging makapangyarihan ako. Nagbago ang anyo ni Kapitan Mateo. Ipinakita nito ang totoo nitong anyo bilang isang aswang. Doon napagtanto ni Rodel na si Kapitan Mateo ang malakas at malaking aswang na nakalaban niya noon. Hayop kang diablong buwang ka! Nilinlang mo kami! Nagtiwala kaming lahat sa'yo! May padasal-dasal ka pang nalalaman? Demonyo ka pala! Hindi ko na kasalanan kung madali kayong maniwala. Ngayon, ibigay mo sa akin ang tungkod, Rodel, at pakakawalan ko ang kapatid mo. Tumingin si Rodel kay Nita at nakita niyang nanginginig pa rin ito nang dahil sa takot. Huminga siya ng malalim
at tumango. Pakawalan mo muna si Nita. Saka ko ibibigay sa iyo ang tungkod. Ginamit ni Kapitan Mateo ang matatalas nitong mga kuko para putulin ang lubid na nakagapos kay Nita. Hinawakan nito ng mahigpit si Nita sa braso para hindi ito makawala. Ihagis mo ang tungkod at palalayain ko ang kapatid mo, Rodel. Nakita ni Rodel ang pangamba sa mukha ni Nita, kaya't nagdesisyon siyang ibigay ang hinihingi ni Kapitan Mateo. Inihagis niya ang hawak niya patungo sa direksyon ni Kapitan Mateo. Itinaas ni Kapitan Mateo ang isa nitong kamay at sinalo ang inihagis ni Rodel. Pinakawalan naman kagad niya si Nita. Mabilis na tumakbo si Nita palapit kay Rodel. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Kapitan Mateo. Sa wakas, nasa akin na ang sandata na nilikha ng mga diwata para paslangin ang aming lahi. Ngayon, gagamitin ko ito para mas maging malakas ako. Ako na ang magiging hari ng mga aswang dito sa Santa Fe! Talaga, Kapitan Mateo? Paano ka maghahari kung isang walang silbing sanga ng puno lamang ang hawak mo? Sa tingin mo ba, ay ganun ko lang kadali isusuko may wagang tungkod? Anong sinasabi mo? Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Kapitan Mateo nang makita nito na sanga ng puno ang hawak nito at hindi ang mahiwagang tungkod. Kanina, habang naglalakad si Rodel, ay may nakita siyang sanga ng puno sa lupa. Napansin niya na kasing haba yun ng mahiwagang tungkod at isang ideya ang kanyang naisip. Alam ni Rodel na kapag ibinigay niya kay Kapitan Mateo ang tungkod, ay papatayin din sila nito ng kapatid niya. Kaya naisip niya na isahan ito. Walang hiya ka, Rodel! Nilinlang mo ko! Pagbabayaran mo ito! Papatayin ko kayo ng kapatid mo! Pero uunahin ko si Nita para makita mo kung paano ko kakainin ang kanyang laman loob! Nang makita ni Rodel na naghanda na ang aswang sa pagsugod sa kanya, ay hinugot niya ang mahiwagang tungkod mula sa kanyang likod. Naglabas yun ng mahinang puting liwanag. Nita! Magtago ka muna at huwag kang lalabas hanggat hindi ko napapatay ang halimaw na ito! Oo, kuya! Mag-iingat ka! Mabilis na tumakbo palayo si Nita. Nang wala na si Nita sa tabi ni Rodel, ay sa kanya hinarap si Kapitan Mateo. Agad na sumugod si Kapitan Mateo. Iniwasan ni Rodel ang matatalim nitong kuko na muntik nang bumaon sa kanyang leeg. Sinundan yun ng isang malakas na suntok mula kay Kapitan Mateo. Tinamaan si Rodel sa tiyan kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Si Rodel naman ang umatake sa pagkakataon na yon. Inihampas niya ang tungkod kay Kapitan Mateo at ilang beses niya itong tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nagpatuloy ang kanilang laban sa ilalim ng maliwanag na buwan hanggang sa nagawa niyang hampasin sa dibdibang aswang. Tila nahirapan si Kapitan Mateo na makahinga sa lakas ng pag-ataking yun ni Rodel. Pero hindi pa rin sumuko si Kapitan Mateo at mabilis nitong sinunggaban si Rodel. Hindi na malaya ni Rodel na nasa harap niya na ang aswang at ibinaon nito ang kuko nito sa kanyang tiyan. Itinarak naman ni Rodel ang dulo ng tungkod sa leeg ni Kapitan. Nang hugutin niya yon, ay sumambulat ang masaganang dugo mula sa sugat nito sa leeg. Habang nakadapa, naramdaman ni Rodel ang paglapit ni Kapitan Mateo. Mabilis ito umatake. Sa isang huling pagsisikap, iniangat niya ang tungkod at sinalag ang mga pangil nito. Narinig niya ang pagbasag ng mga kuko ni Kapitan Mateo sa matinding baggaan ng kapangyarihan ng tungkod at ang sariling lakas nito. Napaatras si Kapitan Mateo habang pilit na pinipigilan ang pagbulwak ng dugo sa leeg nito. Hindi na sinayang ni Rodel ang pagkakataon na yon at isinaksak niya ang tungkod sa dibdib ni Kapitan Mateo. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang malakas na sigaw ng aswang. Napaluhod si Kapitan Mateo habang nakatitig kay Rodel. Kita naman ni Rodel sa mga mata nito na hindi ito makapaniwala sa pagkatalo nito laban sa kanya. Nang bumagsak na si Kapitan Mateo ay biglang nagliyab ang katawan nito at mabilis itong nilamon ng apoy.
May ginhawang naramdaman si Rodel dahil hindi niya akalain na magtatagumpay siya laban kay Kapitan Mateo. Sa pagkakataon na yon ay lumabas na si Nita sa pinagtaguan nito. Tumakbo ito papunta kay Rodel at niyakap siya ng mahigpit. Kuya, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Walang anuman yung kapatid ko. Hindi ba? Nangako ko nun kay nanay na poprotektahan kita. Pero tapos na, Nita. Ligtas na tayo. Ligtas na ang buong Santa Fe. Wala na si Kapitan Mateo. Patay na ang aswang. Umuwi na tayo. Sige kuya, sigurado ko na matutuwa ang mga tao sa Santa Fe kapag nalaman nila na napatay mo na ang totoo nating kalaban. Hindi pa man nakakaakbang sina Rodel at Nita ay nakita nila si Mang Tarok na naglalakad papalapit sa kanila. May matamis itong ngiti sa labi. Huminto ito sa harapan nilang magkapatid. Nagtagumpay ka, Rodel! Binabati kita! Napatay mo ang pinuno ng mga aswang dito sa Santa Fe. Ginampanan mo ang iyong tungkulin ng may tapang sa iyong puso. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tarok. Hindi ko po ito magagawa kung hindi niyo po sa akin pinahiram ang maywagang tungkod. Mang Tarok, dahil tapos ko na po ang mission ko rito sa Santa Fe, ay ibinabalik ko na po sa inyo itong maywagang tungkod. Hindi pa ito ang oras para ibalik mo yan sa akin, Rodel. Bagamat napatay mo na si Kapitan Mateo at napigilan mo ang kaguluhan sa Santa Fe, ay may iba pang lugar at mga tao na mangangailangan ng iyong tulong. Ang tungkod na yan ay magiging gabay mo sa mga susunod mo pang laban. Napigilan si Rodel habang si Mang Tarok naman ay nagpatuloy sa pagsasalita. Huwag mong kalilimutan, Rodel, na ang tunay na lakas ng tungkod ay hindi lamang sa taglay nitong kapangyarihan, kundi sa puso ng taong may hawak nito. Isang araw, matutuklasan mo rin ang sukdulan ng kapangyarihan ng mahiwagang tungkod. Tumango si Rodel at sa pagkakataon na yun ay tuluyan niya ng tinanggap ang responsibilidad bilang bagong tagapangalaga ng mahiwagang tungkod. Nang mawala na si Kapitan Mateo, ay nahinto na ang pag-atake ng mga aswang sa buong Santa Fe. Si Rodel at ang mahiwagang tungkod ay naging simbolo ng lakas at pag-asa sa kanilang lugar. Sa bawat araw na dumadaan, ay mas lumalalim ang pangunawa ni Rodel sa kapangyarihan ng tungkod at sa kanyang sariling kakayahan. Alam ni Rodel na darating ang panahon na tatawagin siyang muli ng kanyang responsibilidad, kaya patuloy niyang pinaghusay ang paggamit sa mahiwagang tungkod upang kung sakali na kailangan niya muling lumaban, ay handang-handa na siya. Patuloy niyang gagamitin ang mahiwagang tungkod upang puksain ang mga nilalang ng kadiliman at mawala ang takot ng buong sambayanan.